Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 4 na nawawalang mangingisda sa Occidental Mindoro, natagpuan na, 1 patay. Lalaking nagtangkang galawin ng transformer sa Parañaque, patay ng makuryente. Minor strombolian activity na itala sa Bulkang Mayo. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG nitong Sabado ang pagsagip sa 3 sa 4 na mangingisdang nawawala sa karagatang sakop ng Occidental Mindoro habang ang isa ay natagpuang patay. Ayon sa PCG, bandang alas 12:10 ng tanghali nang makatanggap sila ng radio communication mula sa fishing boat FBCA Carmen 4 hinggil sa namataang distressed vessel na FB MJ2 may layong humigit kumulang 102 nautical miles mula sa Cabra Island sa Luba. Napagalaman na nasiraan ng makina ang FB MJ2 at ilang araw ng palutang-lutang sa dagat. 3 mangingisda ang natagpo ang buhay at agad na inilipat sa FBCA Carmen 4 habang isang tripulante ang kumpirmadong nasawi. Isa sa mga nakaligtas ay nasa mahinang kondisyon at nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Nauna nang iniulat ng Coast Guard District Southern Tagalog na idineklarang nawawala ang 4 na mangingisda matapos hindi makabalik sa Lian, Batangas mula nang pumalaot noong Pebrero 9 patungo sa karagatang sakop ng Ambil at Lubang Islands. Nasawi ang isang lalaki matapos makuryente habang tinatangkang galawin ang isang power transformer sa Lopez Street, Barangay San Isidro, Parañaque City nitong Sabado, Pebrero 14. Ayon sa Bureau of Fire Protection Parañaque, sinubukan umano ng biktima na kumuha ng copper wire nang aksidente siyang dumikit sa live electrical component ng transformer. Dahil sa mataas na boltahe ng kuryente, nagtamo ang biktima ng matinding electrocution na sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Patuloy ang paalala ng mga otoridad na iwasan ang paglapit o panghihimasok sa mga electrical facility upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Naitala ng PHIVOLCS ang minor strombolian activity sa Mayon Volcano madaling araw ng Linggo, Pebrero 15. Ayon sa PHIVOLCS, ang mga pagsabog ay may kasamang seismic at infrasound signals na naobserbahan sa Summit Crater bandang alas 5:20 at alas 5:28 ng umaga. Patuloy umano ang effusive eruption ng bulkan sa ika-41 araw na sunod-sunod na nagbubunga ng naglalagablab na lava flow, pyroclastic density currents o PDC o uson at rockfall. Paliwanag ng United States National Park Service, ang strombolian eruptions ay may katamtamang pagsabog na may basaltic magma at katamtamang gas na karaniwang may panakanakang explosive bursts na mistulang paputo. Samantala 32 barangay sa Kamalig at Ginobatan ang nakaranas ng makapal hanggang bahagyang ashfall matapos mabuo ang pinakamalaking PDC noong Pebrero 10. Nananatili sa Alert Level 3 o High Level of Volcanic Unrest ang Mayon Volcano at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometrong Permanent Danger Zone o PDZ. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.